The biggest frauds in Jujutsu Kaisen. JJK Fraud Tier List, explained. Sa video na to, ni-rate natin lahat ng Jujutsu Kaisen characters, base sa pagiging fraud. Sino ang legit? Sino ang puro yabang? At sino ang pinaka-overrated sa buong anime? Anime only ito. Mga manga readers, wag nyo naman akong e-domain expansion. Watch until the end, dahil may character dito na sobrang lakas, pero sobrang fraud din. Sa wakas, ginawa na natin ang pinaka-kontrobersyal na Jujutsu Kaisen tier list. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung sino talaga ang tunay na malalakas, at nasa tamang level lang. Kasama rito sina Gojo, Sukuna, Megumi, Nobara, Toji, Todo, Mahito, Jago, Nanami, Yuta, at marami pang iba. Based lang ito sa anime Season 1 at 2. No manga spoilers. Kung mahilig ka sa anime analysis, Jujutsu Kaisen reviews, character breakdown, funny anime content, fraud allegations, then siguradong magugustuhan mo itong video. Paki-like, subscribe, at share para sa mas marami pang anime content na ganito. At tandaan, hindi lahat ng malakas, legit. Sa mundo ng Jujutsu Kaisen, napakaraming malalakas na characters. May mga halimaw, may mga geniuses, may mga cursed spirits na kayang pumatay ng buong city. Pero ang tunay na tanong, sino ba talaga ang pinakamalaking fraud sa kanilang lahat? Ngayong video, rarank natin ang mga Jujutsu Kaisen characters base sa kanilang pagiging legit o pagiging certified scammer. At bago tayo magsimula, linawin muna natin kung ano ang fraud. Para sakin, ang fraud ay, yung sobrang yabang, sobrang lakas mag-trash talk, sobrang angas umasta. Pero pagdating ng laban, biglang magiging background character. At tandaan, anime only ito. Walang manga spoilers. Kaya manga readers, wag niyo muna akong i-hollow purple, please. Unahin natin si Maki. Honestly, neutral lang siya sakin. Oo, nasunog siya ni Jago, pero bro, si Jago yun, halos lahat naman mabubura kay Jago. At kahit wala siyang cursed energy, lumalaban pa rin siya sa mga halimaw. Hindi siya fraud, hindi rin siya super legit. Sakto lang. Etong isang lalaki, bro, hindi ko nga maalala pangalan mo. Paano ka magiging sorcerer tapos binuli ka lang ng students? Certified embarrassment. Fraud agad. Panda. Si Panda naman, sobrang chill lang. Hindi siya maingay. Hindi mayabang. At nung binigyan siya ng spotlight, nanalo naman siya. Kaya fair tier ka muna Panda. Zenin Clan Leader. Eto talaga. Ang leader ng Zenin Clan, sobrang yabang, sobrang lakas mag-angasan. Pero halos mamatay kay Dagon. Kung walang tulong, tapos na sana career mo bro. Ang lala ng trash talk mo tapos ganun lang. Certified fraud behavior. Jago analysis. Alam kong controversial ito. Pero si Jago, 100% legit. Oo, lagi siyang natatalo, pero bro, kanino ba siya natatalo? Kundi kay Gojo at Sukuna lang. Parang normal human ka lang na lumaban kay Thanos. At kapag ordinaryong tao kalaban niya, sinusunog niya buong mapa. Nanami at Maki, naoobserbahan lang nila ang impyerno. Kaya para sakin, sobrang underrated ni Jago. Toji analysis. Si Toji, bro, this man is different. Walang cursed energy, pero kaya niyang takutin buong Jujutsu Society. Imagine, literal na tao lang siya. Pero binali niya si Gojo noong una nilang laban. At kahit patay na, bumalik pa. Nobara analysis. Masakit man sabihin. Nobara, fraud watch. Magaling siya. Cool siya. One of the best personalities sa anime. Pero kung titignan natin resume niya, medyo delikado. Natalo siya. Halos mamatay siya. At kulang talaga siya sa major victories. Pero yung laban niya against Mahito clone, sobrang angas. Kaya may pag-asa ka pa Nobara. Gojo analysis. Ngayon, ang pinakamadaling ranking. Gojo Satoru, 100% legit. Ito lang yung character na kayang mag-trash talk, at backed up talaga. Lahat natatakot sa kanya. Lahat tinatawag siyang strongest. At every time na nasa screen siya, automatic hype agad. Literal na walking cheat code. Megumi analysis. Megumi fans, pasensya na. Pero fraud watch ka muna bro. Sobrang cool ng powers mo.
Sobrang angas ng design mo. Pero lagi kang bogbog. At parang every fight mo, isang hakbang ka na lang sa kamatayan. At ang solusyon mo lagi, with this treasure, is summon. Bro, gusto mo na lang is-summon lagi si Mahoroga, bawat laban na sobrang nahihirapan ka, inconvenience talaga. UG Analysis. Si UG naman, fair to legit honestly. Kasi itong lalaking to, walang tigil makipag-boxing. Sa Shibuya Arc, parang 10 episode siyang lumaban ng sabayan. At kahit mentally destroyed na siya, lumalaban pa rin, kaya hindi siya fraud, malayo. Todo, one of the best characters sa buong anime. Pero honestly, neutral muna. Kasi sobrang confidence niya, akala mo unbeatable. At nung laban nila ni Mao ito, grabe rin damage na natanggap niya. Pero kahit ganoon, sobrang MVP niya pa rin. Sukuna, si Sukuna, bro, wala na tayong dapat pag-usapan dito. Literal na demon. Every time lumalabas siya, may mamamatay. At ang nakakatawa, parang wala pa siyang seryosong effort. 100% legit, wala nang debate. Nanami Analysis. Nanami, my goat, tahimik, professional, hindi mayabang. Pero every time nalalaban siya, automatic respect agad. At kahit alam niyang mamamatay na siya, tumuloy pa rin. Isa sa pinaka-solid na character sa JJK. Mech Amaro. Mech Amaro is so underrated. Side character lang dapat, pero bro gumawa ng EVA unit laban kay Mao ito. At halos manalo pa siya. Sobrang clutch. Sobrang underrated. 100% legit. At ayun ang Jujutsu Kaisen fraud tier list natin. May mga characters na legit, may mga overrated, at may mga certified fraud talaga. Pero honestly, iyan ang dahilan kung bakit sobrang ganda ng Jujutsu Kaisen. Dahil kahit malakas ang isang character, pwede pa rin siyang matalo anumang oras. At ikaw, sino para sa'yo ang pinakamalaking fraud sa JJK? Si Megumi ba? Si Nobara? O may mas malala pa? Comment mo sa baba. At kung gusto mo pa ng mas maraming anime analysis, reviews, at chaotic tier lists, like, subscribe, at share. Dahil sa susunod na video, baka mas lalong magulo pa ang rankings natin. Hanggang dito na lang muna, at tandaan, hindi lahat ng malakas, legit ba talaga? Bro, hindi ko inexpect na ganito kalala ang fraud allegation sa JJK. Pero real talk, si Megumi ba talaga ang pinakamalaking fraud? O sobrang harsh lang tayo sa kanya?